Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Trabaho lang, walang personalan. Ito ang binigyang linaw ni Vice President Sara Duterte sa estado ng kanilang relasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anuman ang kanyang sinabi laban sa administrasyon ay karapatan niya bilang isang mamamayan. Ito ang balita ni Jed Neresina. Wala kaming alitan na personal na dalawa. Baka para sa kanya, meron, pero para sa akin, wala. Walang personal na galit si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang paglilinaw ng Vice Presidente sa kasalukuyang estado ng kanilang relasyon ng Pangulo. Ayon kay VP Sara, ang tanging problema lang niya sa Pangulo ay ang pagiging mahina nito bilang leader ng bansa. Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya bilang tao. May problema ako sa kanya bilang presidente. Dahil he's a weak leader and the country is in chaos. Not literal chaos na nagkakagulo tayo, physical chaos. Nagkakanya-kanya yung mga tao sa gobyerno. Wala nang respeto ang mga tao sa isa't isa. And that is my right as a citizen to express. Hindi lang aniya lang ay kung may sama ng loob sa kanya ang Pangulo. Sinabi rin ni VP Sara na ang anumang pahayag o pagtuligsa na kanyang ginagawa sa administrasyon ay karapatan niya bilang isang mamamayang Pilipino. Whatever I say, whatever comment I have with his administration and with the government right now is my right to freedom of speech. Samantalang hindi nababanggit ng Vice Presidente sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kinahaharap niya ngayong impeachment trial. At kung sakaling tuluyan siyang maalis sa pwesto, ipagpapatuloy pa rin aniya ang paglilingkod sa bayan sa ibang paraan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Malapit na umanong mapatunayan ang mga issue sa likod ng bilyong-bilyong pisong transaksyon sa bangko ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Atty. Mans Carpio. Samantala naniniwala naman ang kampo ni Atty. Carpio na dapat isailalim sa judicial review ang paglalabas ng tax records nilang mag-asawa. Ito ang balita ni Dante Amento. Papalit na ang mundo ni Vice President Sara Duterte at ni Atty. Mans Carpio. Malalantad na umano ang buong katotohanan sa bilyon-bilyong pisong bank transactions ni Vice President Sara Duterte at Atty. Mans Carpio. Ito ay matapos na mag-comply ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa sapina ng impeachment court sa tax record ng mag-asawa. Ayon sa prosekusyon, isinumite na sa Senado ang lahat ng bank deposits at records na nagpapakita ng kabuuang 6.7 billion pesos na transaksyon, kabilang ang 4.4 billion pesos na pumasok o inflows sa bank account ng mag-asawa. Darating na, malapit na ang araw, nalalabas na ang buong katotohanan tungkol sa 6.7 billion pesos na transaksyon at sa undeclared wealth ng Vice Presidente. Naniniwala ang prosekusyon na ang mga dokumentong ito ang magpapatunay sa umano'y tagong yaman o unexplained wealth ng mag-asawa na hindi tugma sa kanilang idineklarang kita. Kahapon, sinampan na ho lahat ng mga bank deposits. Makikita na ho natin yung tagong yaman ng mag-asawang Duterte Carpio. Makikita ho natin na hindi ho sila yung mga kawawa, walang pera, kundi meron pong 6.7 billion in total transactions. Binigyang diin ng prosekusyon kailangang magpaliwanag ng Vice Presidente sa taong bayan tungkol sa paglaki ng kanyang yaman. Saan nanggaling yung paglaki ng yaman ni VP Sara Duterte na hindi naman po documented ng SAL-ENIA. Samantala, inihayag naman ni Atty. Mans Carpio na ang mga legal na isyu sa likod ng otorisasyon sa paglalabas ng kanyang income tax records pati na ang kay VP Duterte ay nararapat na isailalim sa isang judicial review o pagsusuri ng hukuman. Sa isang pahayag, sinabi ni Carpio
na bagamat patuloy nilang igagalang ang otoridad ng Senate o impeachment court at susunod sa mga legal na proseso, naniniwala silang may mga malalaking katanungang legal na dapat munang masagot tungkol sa nasabing otorisasyon. Binigyang diin ng kampo ni Carpio na walang indikasyon na ang Bureau of Internal Revenue o BIR ay naglabas ng anumang tax assessment o determinasyon ng kakulangan sa pagbabayad ng buwis laban sa kanya o sa Vice Presidente. Kinwestiyon din ng kampo ni Carpio kung nasunod nga ba ang mga kinakailangang proseso sa ilalim ng batas bago inilabas ang nasabing otorisasyon. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinahayag ng House Prosecution Team na mahalagang bahagi sa Article of Impeachment na confidential funds misuse laban kay Vice President Sara Duterte ang magiging testimonya ng dalawang kinatawan ng Commission on Audit o COA. Samantala, naiwasan naman ng prosekusyon ang pag-aantala sa pagpapasubpina sa kinakailangang financial records ng Vice Presidente para sa paglilitis. Ito ang balita ni Rosalie Cos. So naniniwala kami, itong pipresenta namin na dalawa pang witnesses, o bagamat hindi pa yan kumpleto, hindi pa tapos ang storya dyan. Pero makikita na natin significant parts of this story. May mahalaga umanong impormasyong hawak ang dalawang bagong testigo ng prosekusyon sa sinasabing mali o maanumalyang paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ang kumpiyansang pahayag ng prosekusyon oras na magbukas ang ika-5 linggo ng impeachment trial. Sa Lunes hanggang Martes, August 3 to 4, dalawang kinatawan ng Commission on Audit o COA ang ihaharap nila sa impeachment court na inaasahang magbibigay linaw sa naturang akusasyon. Ayon kay House Prosecution Team Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., mabigat ang magiging testimonya ng dalawang COA officials. Partikular na sina Roderick Wamil, dating State Auditor ng COA Intelligence and Confidential Funds Office o ICFAO, at Celine May Del Campo, kasalukuyang State Auditor ng COA ICFAO. Sa pamamagitan ng mga testigong ito, matutukoy kung napunta pa sa dapat paggamitan ang confidential funds. Sila naman ang magpapaliwanag sa atin, ano ba ang mga patakaran tungkol sa paggamit at pag-liquidate ng mga confidential funds. So dyan natin makikita ano ba ang sinumite ng mga liquidation reports ng Office of the Vice President and the Department of Education. Itong mga pera na to, confidential funds ba, ginamit ba sila for the specific allowed purposes under the law? Binigyang diin naman ng isa pang tagapagsalita ng prosekusyon at advisor na si dating Congressman Robert Ace Barbers, kinakailangang makita ang kabuuang ebidensya ng prosekusyon sa article na confidential funds misuse, misappropriation at irregular liquidation. Ang malaga dito ay makita ng kabuuan, hindi lang yung isa, dalawang klaseng ebidensya ang makikita o testimonya ng isa, dalawang tao lamang. Bubuuin po ito nang sa ganun mapatunayan yung sinabi nating allegations doon sa misuse, misappropriations of the confidential funds. Samantala, ayon naman sa prosekusyon na iwasan na ang posibleng antala sa pagsabpina ng kinakailangang financial records ni Vice President Duterte. Naisumite na ng Bureau of Internal Revenue ang tax records ng Vice Presidente at asawang si Attorney Manasseh Carpio sa Senate Impeachment Court. Gayun din ang mga kaukulang records ng mag-asawa mula sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC at partikular na banking institutions. Ipoproseso muna ito ng korte bago tuluyang magamit bilang ebidensya ng prosekusyon sa Article of Impeachment na Unexplained Wealth. Talagang inasahan natin na tututulan ng pagpresenta natin ebidensya na yan. Kaya nga minarapat namin na kahit wala pa tayo sa presentation of evidence for article on unexplained wealth, inuna na natin, kahit nandun pa lang tayo sa first article ng grave threats. Hiningi na natin to. We look forward to receiving these documents, and even more so, for the opportunity to finally present this evidence in court, para makita, masuri, maunawaan, hindi lang ng impeachment court at ang kasama ng ating mga kababayan. Panghulian na unexplained wealth sa 4 na articles of impeachment na ipepresenta ng prosekusyon laban kay VP Duterte. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Inaalam na ng Philippine National Police kung ano ang signature ng bomba na iniwan sa bisinidad ng Department of Justice at Senado. Subalit ayon sa Philippine National Police, malapit na nilang maaresto ang responsable sa naturang bomb scare. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We need to crack down that. And we have good leads, and our operatives, our detectives are in close coordination with the different law enforcement units para mahuli natin. Okay? Malapit na yon. Hindi na magtatagal at madarakip na sa lalong madaling panahon ang mga nag-iwan ng improvised explosive device sa bisinidad ng Department of Justice at Senado. Sa pagtatapos ng 4 na araw na IED Threat and Security Symposium sa Boracay Island, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na sa ngayon ay inaalam na ng mga otoridad kung ano ang signature o pagkakakilanlan ng naturang mga bomba. The IED in Metro Manila, it has something to do with the cases in Mindanao, and or if it's fits with the passion and or signature made by a group from the southern part of the Philippines. Dagdag ni Chief PNP, malaking bagay ang ginagawang koordinasyon ng bawat law enforcement agency para madaling mapigilan ang krimen at marisolba ang bawat insidente ng karahasan sa bansa. Whether magaling ka or hindi, natutunan mo hindi, ang pinaka-importante dyan is how are you going to bridge the gaps. Mga challenges yon. And one way of bridging these gaps to make transnational crime with border, kasi sabi nila borderless, di ba? That is partnership and cooperation. Sinabi pa ni Chief PNP, timely at essential ang ITSS dahil sa patuloy na pagbabago ng estilo ng banta, hindi lang sa bansa kundi sa buong mundo. Ang Police Regional Office 6 sinabing malaking tulong ang pagsasagawa ng Improvised Explosive Device Threat and Security Symposium dito sa Boracay Island bilang awareness at dagdag kaalaman sa kanilang mga tauhan sa pagtukoy sa iba't ibang klase ng banta. Ang nakikita kasi ng Philippine National Police dito, yung proactive approach natin sa mga threat na patuloy na binabantayan ng Philippine National Police. Halimbawa, dito sa Western Visayas, nakita natin maraming mga ports dito sa kabuuan ng Panay Island. So malaking bagay yung tulong ng mga local government units, yung mga pagtitrain sa mga canine dogs natin para ma-detect natin yung mga threat na posibleng dumating. Ang symposium ay nilahukan ng 55 participants, kabilang ang PNP, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology at Philippine Coast Guard. Kasama rin dito ang Australian Federal Police. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng panibagong impormasyon si Senator Panfilo Ping Lacson kaugnay ng umano'y ghost projects sa Taguig City. Anya, tukoy na ang umano'y money trail o naging daloy ng pera sa nasabing mga proyekto sa lungsod. Ito ang balita ni Jed Resina. Hindi pa rin natatapos ang palitan ng pahayag ni Senator Panfilo Ping Lacson at Senator Alan Peter Cayetano. Sa pinakahuling pagsisiwalat ni Senator Lacson, sinabi niyang kontrolado umano ni Senator Cayetano ang operasyon ng Department of Public Works and Highways sa Taguig City, kaya hindi makakilos ang mga district engineer. Dagdag pa nito, manganganib na matanggal sa pwesto ang sinuman kung kikilos o magdedesisyon ng walang pag-aproba o pahintulot mula sa senador. Sa ngayon ayon kay Senator Lacson, tukoy na ang money trail o naging daloy ng pera kaugnay ng umanay kickback mula sa mga proyektong pang-imprastruktura sa lungsod sa tulong ng mga impormante. Ang ebidensyang ito na kanilang nakalap ay sinimulan ng isumite sa Office of the Ombudsman. Ayon naman kay Ombudsman Crispin Remulla, natanggap na nila ang mga impormasyon mula kay Senator Lacson at kasalukuyan na nila itong sinusuri.
Nakakakuha lang namin ng may nagsabi lang sa akin kanina habang ako'y nanananghali na dumating na sa amin yung information na pinadala ni Senator Lacson. I-evaluate pa. We're evaluating it kasi nga iba-ibang standard tayo. Andito ang standard kasi rito, kinakailangan bago namin i-file, alam namin kompleto pati ebidensya. Sa kabila nito na una nang itinanggi ni Senator Cayetano ang pagkakaroon ng ghost project sa Taguig City. Ano po sinabi ni Senator Lacson? Sabi niya may ghost project daw sa Taguig. Ang ombudsman po may interview sa isang dating vlogger na po ngayon, dating journalist, pero actually PR yon. Sinabi na nila last year pa, tinitingnan ng Taguig, wala po silang nakita. Wala pong ghost project sa Taguig. At kung may mapapakita po kayo, mananagot. Ngunit binigyang diin ni Senator Lacson na ibang ipinapakita ng mga ebidensya sa sinasabi ng kapwa niya senador. Dagdag pa ng dating Senate Blue Ribbon Chairman, batay sa hindi bababa sa 5 case studies na natapos na ng kanyang grupo, kabilang sa mga natuklasang anomalya, ang umano'y paulit-ulit na paggamit ng iisang larawan para sa billing at koleksyon ng pondo. Sinasabing binabago lamang ang mga petsa at ilang detalye, ngunit nananatiling pareho ang DPWH geotagging data. Bukod pa dyan ang umano'y dobleng appropriation para sa iisang proyekto at magkakapatong na saklaw ng mga slope protection project, kabilang ang mga proyekto sa kahabaan ng Taguig River na maaaring magdulot umanong pagkalugi sa pamahalaan ng daang-daang milyong piso. Inilabas din ni Senator Lacson na kabilang sa mga contractor sa mga proyekto sa Taguig ay sa pagmamayari ng mga diskaya, top-notch catalyst builders ni Yumir Villanueva at iba pa. Kasalukuyan na naming hinihinga ng tugon si Senator Alan Cayetano sa mga akusasyong ito, ngunit wala pa siyang komentaryo kaugnay ng bagong mga isiniwalat ni Senator Lacson. Gayunpaman, nabanggitan niyang talagang matapang ngayon ang sinumang nasa panig ng administrasyon dahil nasa mga ito ang suporta, gaya na lang sa pagsasampa ng mga kaso. Madali pong sabihin matapang pag nasa administrasyon. Senator Lacson ay never doubted na matapang. Pero katulad ngayon, kaya madaling magturo sa lahat, lahat na sa kanya eh. Lahat sa administrasyon, lahat kakampi niya eh. Di ba? So, ibig sabihin, magpalitan man kami ng akusasyon, hawak niya lahat. Sa akin, sinong tutulong? Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang maisusumitin na sa Kongreso bago mag-August 14 ang 2027 proposed national budget ayon kay Department of Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon. Nasa 7.2 trillion pesos ang panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Sa ilalim ng Section 22 ng Article 7 ng Konstitusyon, dapat maisumite sa loob ng 30 araw ang panukalang pambansang pondo mula sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso o ng State of the Nation Address. Iniimbestigahan ngayon sa Office of the Ombudsman ang mag-inang mambabatas na sina Senator Loren Legarda at Batangas 2nd District Representative Leandro Leviste. Ayon sa Ombudsman, kung may ghost flood control projects silang iniimbestigahan, mayroon din umanong umiiral na ghost electricity. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Pero itong solar na to na dapat pinroduce at inaccomplish ni Leviste sa kanyang pagkakuha ng prangkisa ay hindi, naging ghost electricity. Kuryenteng hindi talaga kuryente. Nakuryente lang tayo, ika nga. Nasa yugto na ng preliminary investigations ang reklamong plunder at graft laban sa mag-ina na si Senator Loren Legarda at Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste, maging kay former Department of Energy Secretary Alfonso Cusi. Ayon kay Ombudsman Crispin Remulla, nagkaroon umano ng eksklusibong solar service contracts si Representative Leviste, ngunit marami sa mga proyektong ito ang hindi naisakatuparan. Tinatayang umaabot sa mahigit 10.4 billion pesos ang hindi nabayarang obligasyon sa pamahalaan dahil sa mga hindi natuloy na kontrata. Di ba meron tayong mga ghost projects na
dinitira. Dito, ghost electricity. Pangako nila magpo-produce sila ng kuryente. Pangako nila sa Philippine Energy Plan, nakalimbag itong dapat production na gagawin ng solar. Pero hindi nila ginawa. Binenta lang, kumita lang ng pera, pero hindi nila ginawa. Dawit rin umano ang ina ng mambabatas dahil malinaw umanong tinulungan nito ang kanyang anak na makakuha ng kontrata sa pamamagitan ng kanyang posisyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Hindi naman makukuha na 21-year-old, 21 lang si Leandro nun eh. Yung prangkisa na exclusive, kung hindi tinulungan ng nanay niya na chairman ng Finance Committee ng Senado. Ginamit niya yung kanyang posisyon para makakuha ng prangkisa yung anak niya. Kung si Ombudsman Remulla ang tatanungin, ang proyektong ito ni Congressman Leviste ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi nadaragdagan ang supply ng kuryente sa bansa at patuloy na mataas ang presyo ng kuryenteng binabayaran ng mga consumer. Samantala, kinumpirma rin ni Ombudsman Crispin Remulla na nasa preliminary investigations na ang mahigit kumulang 20 counts ng malversation complaints laban kay CWS Party List Representative Edwin Guardiola kaugnay ng umano'y maanumalyang flood control projects sa pamahalaan. Contractor yon, yung mga ginawa niya na self-dealing sa loob ng Kongreso, tsaka yung trabaho na hindi dapat ginagawa ng isang congressman ay ginawa niya. Alam na yung contractor, di ba? Alam niyo na yan, conflict of interest. Sa pahayag na inilabas ng Office of the Ombudsman, lumabas sa investigasyon na mahigit 879 million pesos na pondo ng pamahalaan ang naipambayad sa kumpanyang S.Ang Construction and General Trading na sinasabing malaking pagmamayari at kontrolado ni Guardiola at ng kanyang pamilya. Nakuha umano ng kumpanya ang 3 kontrata sa pamamagitan ng joint venture sa ilalim ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Ang preliminary investigations ay yugto kung kailan binibigyan ng pagkakataon ang mga respondents na sagutin ang mga alegasyong kanilang kinakaharap. Pagkatapos nito, pagpapasyahan ng Office of the Ombudsman kung may sapat bang mga batayan at ebidensya para formal na maisampa ang mga reklamo sa hukuman. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May inaasahang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa isang panayam, sinabi ni Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na may nakita na silang pagbaba sa halaga nito sa nakalipas na 4 na araw ng oil trading day. Sa pagtaya ni Director Abad, pwedeng bumaba ng 80 centavos ang kada litro ng gasolina, 50 centavos naman sa kada litro ng diesel at 2 pesos and 30 centavos sa kada litro ng kerosene. Tukoy na ng Philippine National Police ang masterminds sa pagpatay sa pro-Marcos vlogger na si Mima Alicia. Utang ang natukoy na motibo ng pulisya sa krimen. Ito ang balita ni Lea Ilagan. No, they are named. We unmasked them and his name but they are at large. Halos 2 linggo matapos natambangan ang political vlogger na si Mima Alicia sa Caloocan. Natukoy na ng Philippine National Police ang mastermind sa krimen. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police General Jose Melencio Nortates Jr., magka-partner o magka-relasyon ang ituturing na utak sa krimen. They are businessmen at magpartner. Magpartner meaning mag-boyfriend or mag-asawa. 8 million. Lumalabas na may personal na alitan sa pagitan ng mga masterminds at ng biktima na nag-ugat umano sa utang na umaabot sa 8 milyong piso. Gayunman, hindi isinasara ng PNP ang iba pang posibleng motibo habang nagpapatuloy ang investigasyon. It's about the profession and as well as they have personal grudge or personal disagreement.
na nagsimula sa utang? As of now, that is the motive. But if we have other motive, the mastermind, siya lang yung makakapag. Nauna nang naaresto ng Northern Police District ang 2 umano'y gunman at driver sa pagpatay kay Mima noong July 23. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Mariela Toza na nasa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas, June. Itinanggi ng Iran ang paratang na umano'y inatake nila ang isang floating platform ng Amerika sa Cairo, Egypt. Ayon kay Iranian Foreign Minister Said Abbas Araghchi, ang Egypt ay isang kaibigan at mahalagang partner ng Iran sa mga bansa sa gitnang silangan. Nagbabala ito sa publiko na maging maingat sa mga false flag operation ng Israel na kalaunan ay ibinibintang sa kanila. Ito anya ang estratehiya ng kanilang kalaban na banta sa seguridad at unawaan ng mga bansa sa rehiyon. Nalagay sa panganib ang mga buhay at ari-arian ng mga Spanish citizens sa siyudad ng Ceuta at Melilla sa Spain nang iligal na pumasok sa border ang libo-libong immigrants mula sa Morocco. Kasunod ito ng pahayag ni Spain Prime Minister Pedro Sanchez na bukas ang kanilang border para sa mga immigrants na anya ay malaki ang pangangailangan sa Spanish economy. Ito ang balita ni Noel Poliarco. Wala nang nagawa ang Spanish authorities nang lusubin ng libo-libong Moroccan Muslims ang kanilang border sa Ceuta, Spain. Ayon sa ulat, ang nasabing illegal migration ay may pagpayag ng Moroccan government. Karamihan sa mga ito ay mga dating bilanggo na hustong gulang para pumasok sa pagsusundalo. Ganito rin ang sitwasyon sa siyudad ng Melilla kung saan kanya-kanyang paninira ang mga Maoris at ang iba ay nagnakaw pa sa mga establishmento. Bunsod ng panganib, agad na nagbarikada ang mga residente sa kani-kanilang mga bahay upang di makapasok ang mga migrante. Nananawagan ang pamahalaang panlunsod ng Ceuta sa Spanish National Government na magdeklara na ng national emergency kaugnay ng insidente. Sa kanyang pahayag, tiniyak ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez ang agarang pag-aksyon sa pangyayari bagamat nauna nitong sinabi na hindi pa kailangang magdeklara ng national emergency. Nangako ito kay Spanish President Juan Vivas Lara na nakikipag-ugnayan na siya sa Moroccan government upang agad na maibalik sa normal ang sitwasyon sa kanilang lugar at mapabalik ang mga illegal migrants sa Morocco. Makalipas ang ilang oras, nagsimula ng mag-ikot ang mga pulis at ang mga sundalo upang simulang ipunin ang mga migrante. Subalit ayon sa isang opisyal ng Spanish Civil Guard, hindi pa nila masabi kung ilan ang bilang dahil patuloy pa rin ang pagdating ng mga ito. Binatikos ni Italian Prime Minister Giorgia Meloni ang pangyayari na aniya ay banta sa national security ng mga bansa sa Europa. Sinimula na aniya ng Italian government ang mga hakbang upang paigtingin ang seguridad sa kanilang mga border upang walang makapasok na iligal na migrante at maprotektahan ang kanilang sariling mga mamamayan. Noel Poliarco, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinasabog ng Israeli Defense Forces ang isang tunnel sa Hezbollah sa Beaufort Ridge sa southern Lebanon. Ayon sa IDF, gumamit sila ng aabot sa 700 tonelada ng explosive para tuluyang magiba ang nasabing tunnel. Ang nasabing operasyon ay ganti ng Israel sa Hezbollah
sa paglabag sa ceasefire nitong July 29 nang pasabugin ng mga militante ang isang abandonadong bulldozer sa pamamagitan ng drone. Hinihinalang natabunan ng avalanche sa Broad Peak ang nasa 10 miyembro ng isang international mountaineering team Huwebes ng hapon sa Pakistan. Ayon sa Alpine Club of Pakistan, nawalan sila ng komunikasyon sa grupo matapos ang pagguho. Kabilang sa mga nawawala ang 5 Nepali climber sa pangunguna ng kilalang mountaineer na si Nirmal Neems Purja, isang dating British Marine at world record holder sa high altitude climbing. Kasama sa grupo ang isa pang Pakistani climber, isang Omani, isang US citizen, isang Chinese national at isa pang hindi pa matukoy o natukoy na climber. Nagsasagawa na ng search and rescue operations ang mga otoridad. Posibleng gagamit na ng rescue helicopter depende sa lagay ng panahon. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Perth, Australia, ako si Maria Latoza. Magandang gabi. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ang ligtas na repatriation sa 4 na Filipino seafarers mula sa Iran. Ito ay sa pamamagitan ng Philippine Embassy sa Tehran na tumulong sa mga naturang seafarer matapos na ipaalam ng mga ito ang kanilang delikadong kalagayan sa isang Iranian company. Nagtrabaho ang mga tripulanteng Pilipino sa gas fields malapit sa Bushehr at Kish Island na nasa peligro dahil sa nagpapatuloy na digmaan sa Iran. Agad namang kumilos ang embahada at nakipag-ugnayan sa mga Iranian authorities at sa local manning agency alinsunod sa Assistance to Nationals Program ng DFA. Pagdating sa Imam Khomeini International Airport, personal silang sinalubong ni Consul General Habar M. Adyong at ATN Officer Eunice Tabita B. Trinidad Tumampos na nagpatuloy sa kanilang maayos na pag-alis pauwi ng Pilipinas. Ligtas na nakarating sa NAIA Terminal 3 ang 4 na Filipino seafarer itong Miyerkules, July 29. Popondohan ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagpapatuloy ng Drainage Improvement Project sa kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, papalitan ang mga lumang drainage upang matuldukan na ang dekada ng problema ng matinding pagbaha tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Kaninang umaga, ininspeksyon ng kalihim ang isinasagawang drainage improvement sa bahagi ng Taft Avenue. Binabantayan ng pamahalaan ang posibleng voter intimidation sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kasunod ito ng pagsisimula kahapon ng campaign period kung saan iginigiit ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU na mahalagang matiyak na malayang makapili ng kanilang mga lider ang bawat botante. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Hindi pwedeng may iikot doon. Dala-dala yung numero ng kandidato, tapos naka-long arm, bawal po yun. So, hindi rin po ma-exempt ang BARM dyan. Kasi yan po ang batas eh. No? Hindi pwedeng intimidate natin yung botante. Binigyang babala ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU ang mga kandidatong lalabag sa election laws sa gitna ng mga ulat ng umano'y voters intimidation sa Bangsamoro. Kasunod ito ng pagsisimula kahapon ng campaign period para sa kauna-unahang BARM parliamentary election na nakatakda sa September 14. Ayon kay OPAPRU Secretary Mel Sarmiento, mas nakatutok ngayon ang security forces sa halalan dahil 5 lalawigan lamang ang sakop ng VARM elections at hindi ito nasabay sa ibang eleksyon sa bansa, gaya ng sangguniang kabataan, barangay at national election. Nasiguruin ang mga mamayan ng Bangsamoro are free to choose who they would want to vote for
transparent, honest, secured election. Utos niya po yun. Marching order niya sa lahat ng miyembro ng armed forces. Binigyang din ni Sarmiento na mahalagang maging malaya ang mga botante sa pagpili ng kanilang mga magiging parliament member dahil bahagi ang halalan ng pagpapatuloy ng Bangsamoro peace process. Ngunit aminado siyang nananatiling hamon ang voters' intimidation. Ayon sa opisyal, nakatanggap na ang OPAPRO ng mga ulat tungkol sa mga nangangampanyang nakauniforme at may dalang baril na agad nilang ipinaabot sa Commission on Elections. Babala niya, maaaring maglabas ang COMELEC ng show cause order at i-disqualify ang mga kandidatong mapapatunayang lumalabag sa election code. May mga reklamong dumadating po sa amin. Nakasuot uniforme, may dalang baril, at may naglalagay daw ng grupong dinadala. Kinarating po natin ito sa COMELEC at ang sabi ng COMELEC at sabi namin anong action nyo, pwede pong sabi pwede mag-una niyan, show cause order. Habang papalapit ang araw ng botohan, sinabi ni Secretary Sarmiento na patuloy na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Joint Peace and Security Teams ang ilang mga lugar na itinuturing na posibleng election hotspots. Hindi man niya isinapubliko ang mga lokasyon, ngunit sinabi niya nga nakabatay ito sa kasaysayan ng karahasan tuwing eleksyon at layuning maagapan ang anumang insidente. May mga areas na silang identify na nakatutok sila doon. Kasi mas with the PNP of course, no, and JPST, minomonitor yung potential hotspots, no. May historical siyang na pag-eleksyon magulo. May mga area naman na medyo okay naman na hindi sila worried, no. Pero ang mas mainam na kasi proactive ang security measure. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasagawa ng weekend road reblocking sa ilang kalsada sa Metro Manila mula mamayang gabi hanggang sa umaga ng August 3, Lunes. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, kabilang dito ang EDSA bus lane mula sa Dario Bridge hanggang sa EDSA Quezon Avenue at flyover approach sa Caloocan City. Gayon din sa C5 Katipunan Avenue sa southbound sa kabila ng harap ng UP Town Center hanggang corner CP Garcia Avenue sa Quezon City. Gagawin ang mga kalsada mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga, kaya nabusuhan ang mga motorista na dumaan sa mga alternatibong ruta. Nanawagan ang Department of Labor and Employment o DOLE sa publiko na manatiling kalmado at hintayin na lamang ang magiging desisyon ng korte. Ito'y kasunod ng paglabas ng Temporary Restraining Order o TRO ng Pasig City Regional Trial Court sa isinampang petisyon ng dalawang kumpanya na nagsuspinde sa inaasahang wage increase sa Metro Manila. Samantala nangangamba naman ang mga manggagawa na maging delikadong pamarisan ito sa mga susunod na wage order. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Pasaklap for a health worker, di ba? Remember yung mga pinangako before, yung nagkaroon ng nung may COVID, pinangako yung mga allowances before. Pero hindi rin naman natupad yung karamihan doon. Now, binibigyan kami ng 60 pesos aumento sa sahod, binabawi after ilang araw lang. Ganun kasaklap yon. Laking ginhawa sana para sa libu-libong minimum wage earners sa Metro Manila ang inaasahang 85 pesos na dagdag sahod sa gitna ng walang humpay na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kaya napakasaklap para sa isang health worker tulad ni Don Siazon at sa mga kasamahan nito ang desisyon ng Pasig Regional Trial Court na pansamantalang ipatigil ang implementasyon ng daily minimum wage increase. So alin ang hindi maintindihan ng gobyerno dito? Saang banda nahihirapan ng gobyerno upang intindihin ang kalagayan ng mga manggagawa sa buong bansa?
Kahapon naglabas ng temporary restraining order ang Pasig RTC para sa NCR Wage Order number 27. Nag-ugat ito sa inihaing petisyon ng Redicon Trading Construction Corporation at R2 Builders Incorporated na nagsabing magdudulot ang wage hike ng malaking dagdag gastos sa kanilang operasyon. Ngunit naninindigan ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB ng NCR na dumaan sa lahat ng itinakdang proseso ang paglabas ng wage order. Ayon sa board, nagkaroon ng mga konsultasyon at pagdinig kung saan nabigyan ng pagkakataon ang mga kinatawan ng mga manggagawa, mga employer at pamahalaan na ilahad ang kanilang mga posisyon, komentaryo at rekomendasyon bago nabuo ang wage order. But we are cooperating and we are coordinating with the Office of the Solicitor General to argue that this is valid, na sinunod namin ang proseso. So yun po yung aming ano. Pero I cannot disclose kung ano po ang magiging legal strategy that is for the OSG, and we will just submit inputs po sa kung ano po ang kailangan ng OSG sa amin ng mga dokumento. Binigyang diin naman ng RTWPB-NCR na may nakasaad na proseso sa batas para sa mga tumututol sa wage order. Aniya, ang mga nagsasamba ng apela ay dapat dumaan muna sa National Wages and Productivity Commission o NWPC na siyang may kapangyarihang sumuri sa mga apela at magpasya kaugnay ng mga ito. Naniniwala naman ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP na maaaring maging delikadong precedent o halimbawa ang pagpapatigil sa aumento sa sahod. Ayon sa Union, malinaw sa Republic Act 6727 o Wage Rationalization Act na ang mga tumututol sa wage order ay dapat dumaan muna sa appeal sa National Wages and Productivity Commission bago dumulog sa korte. Dahil kung ito po ay magiging law of the land, ay nako, wala na pong aasahang aumento sa probinsya at sa rehiyon dahil every time maglabas ng wage order, every time na magkakaroon ng chilling effect dun sa ating mga regional wage boards, maantala ay kikwestiyonin ng mga iilang employer na ayaw lang sumunod sa aumento sa sweldo. Iginiit din ni Kamanggagawa Party List Representative Elisan Fernando na labas sa jurisdiksyon ng korte na manghimasok sa usapin ng wage hike dahil nasa kapangyarihan lamang ito ng DOLE at National Wages and Productivity Commission. We will challenge definitely the temporary restraining order. Sabi nga namin, illegal, hindi yan makatwiran, labag yan sa batas, labag yan sa labor code. So, i-challenge namin yan. Sa August 3, merong hearing doon sa RTC, sa Pasig RTC Branch 152. Magpa-file kami ng mga necessary legal interventions para i-challenge itong nilabas na TRO. Samantala, nanawagan naman si Labor Secretary Francis Tolentino na manatiling kalmado ang publiko at hintayin na lamang ang magiging resulta ng desisyon ng korte. Sumunod ng NWPC sa proseso. Ngayon, sumusunod din sa proseso. So, hayaan natin gumulong yung proseso. Ginagalang natin ng judiciary, ginawa natin ang para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Subalit tumatalima tayo sa pinag-uutos ng husgado. Nagawa naman lahat. Nagkaroon naman ng proseso sangayon sa batas. Nilinaw din ng kalihim na ang mga sahod na naibayad na bago mailabas ang order ay vested rights na ng mga manggagawa at hindi na dapat isauli. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang Labor Department sa Office of the Solicitor General para sa gagawing mga susunod na hakbang. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakumpiska ng mga otoridad ang nasa 60 milyong pisong halaga ng marijuana mula sa 4 na bagong dating na pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 3. Ang nasabing illegal na droga ay may bigat na 41,851 grams na nakalagay sa kanilang mga bagahe. Ang mga pasahero na nagmula sa Bangkok, Thailand ay agad na isinailalim sa kusdiya ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA para sa kaukulang proseso. Posible silang maharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Customs Modernization Act and Tariff Act. Nagbabala ang National Bureau of Investigation sa publiko na maging maingat sa mga nagsasanla ng titulo ng lupa o ang tinaguriang Sangla Kolekta Scheme.
Kaugnay ito ng pagkakaaresto sa 7 sospek na nangangako nakikita matapos makapagsanla ng titulo ng lupa sa kanilang biktima. Ito ang balita ni Benedict Samson. It was then that they discovered that the property is already encumbered. Therefore, anybody who will transact with them for sanla ay mabibiktima dahil hindi siya kikita nga naman dahil ang property nakasanla na. So, nang mag-verify po ang agents, nakakuha po tayo ng mga dokumento, we decided to conduct an entrapment operation. Matapos iabot ang mark money, inaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Fraud and Financial Crime Division ang 7 individual na sangkot umano sa Sangla Collecta Scheme sa Taguig City noong nakaraang linggo. Ayon kay NBI spokesperson Head Agent Palmer Malyari, nang bibiktima umano ang mga naarestong sospek dahil sa pangako nakikita ang isang biktima sa pamamagitan ng pagsasanla ng titulo ng lupa. Ngunit peke pala ang mga ito at nalaman na nakasanla rin pala sa iba ang naturang ari-arian. So ang ginagawa nila, pag inassume na nila yung ownership o kaya yung identity ng agent, at kapag naniwala ka, isinanla sa'yo o nag-expect ka, nakikita ka, if the property is eventually napaisanla na, kikita ka nga naman. Pero only for them to discover that the ones who actually transacted with them are not really the owners or not really agents but only assumed the names of the owners and pretended to be agents. Ayon sa tagapagsalita ng NBI, mayroon umanong kasabwat na peking notarial service ang mga sospek at ginagaya ang pirma mula sa lehitimong abogado. Ang naaresto po natin na mga subjects na engaged doon sa Sangla Collecta ay 4 at meron tayong nakuha pa na 3 doon naman sa may notarial office na pinagdala nila ng dokumento dahil napatunayan nga natin na ang mga pumirma ay mga hindi talagang mga abogado o notary public, bagkus ay pumirma lamang, ipinirma lamang ang pangalan ng totoong abogado o notary public. Isa sa nabiktima ay si Richie, kung saan naabot sa 500,000 pesos ang na-scam sa kanya ng mga sospek na nakilala niya lang online. Ang pinakamasaklap po yung siyempre na ano po ako sa 10% na tubo doon sa may inaalok nila kaya napilitan po ako na ibenta ko po yung lupa na minana ng tatay ko, na pinamana sa akin ng tatay ko. Bali, yun po yung ginawa kong puhunan doon kasi nga para sa pag-aaral ng mga anak ko na kahit papano tumatakbo na may tubo. Matapos niya ang 2 beses na paunang bayad ay hindi na nagparamdam sa kanya ang kausap na sospek. Maawa po kayo sa mga niloko nyo. Hindi lang po isa at marami pong umaasa sa mga pinangako nyo na puro pangako na wala ng dahilan para maibalik yung pera sa mga ginawa nyo, na mga malitigas yung mga mukha nyo. Maawa kayo sa mga anak nun. Kumakain kayo ng yung pera na kinakain nyo galing sa mga masama. Paalala naman ng NBI na bago makipagtransaksyon ay makipag-ugnayan muna sa Registry of Deeds para malaman kung lehitimo ang pangalan na nakasaad sa titulo. Sa ngayon ay hawak na ng NBI ang mga naarestong sospek na posibleng maharap sa reklamong estafa at falsification of public document. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinatigan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na makapagpiyansa sa kasong malversation. Pansamantalang nakalaya ang dating mambabatas matapos maglagak ng 1 milyong pisong piyansa. Ito ang balita ni Evan Alvarez live. Evan, ano ba ang naging batayan ng korte para payagang magpiyansa si dating Senador Bong Revilla? Laban kay former Senator Ramon Bong Revilla Jr. Kaya siya pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division na magkapagpiyansa. Ngunit denied naman ang petition for bail para sa kanyang mga kapwa-akusado. Inilabas ngayong hapon ng Sandigan Bayan 3rd Division ang resolusyon para sa petition for bail ni former Senator Ramon Bong Revilla Jr. at iba pang kapwa-akusado mula sa Bulacan 1st District Engineering Office.
granted ang bail petition ni Revilla. Mula sa Quezon City Jail sa Payatas ngayong hapon, nagtungo sa Sandigan Bayan ang dating senador kasama ang kanyang abogado at asawa na si Congressman Lani Mercado para personal na maglagak ng 1 million pesos na piyansa sa kanyang kaso. Ilang minuto lamang ang itinagal nito sa hukuman at bumalik rin sa New Quezon City Jail upang maibigay sa warden ang kanyang release order na pinapayagan na itong makalaya. Kinalulugod naman ng kampo ni Revilla ang pagpabor sa kanila ng husgado. Hindi pa tapos magpresenta ang prosecution. But so far, based doon sa presentang ebidensya, debate hearing, ito ang naging hatol na hindi malakas ang evidence against Senator Revilla. Para naman sa Office of the Ombudsman na nagsampa ng kaso, bagamat iginagalang nito ang mga kautusan at pasya ng Sandigan Bayan, naninindigan pa rin sila sa mga natuklasan ng sarili nitong investigasyon. Ayon sa Ombudsman, gagamitin ito ang lahat ng magagamit na legal na hakbang upang maipakita ang batayan ng kanilang paniniwala na malakas ang ebidensya ng pagkakasala laban kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Samantala, denied naman ang petisyon ni Bryce Hernandez, JP Mendoza, RJ Dumasig, Emelita Watt, Juanito Mendoza at Cristina Pineda dahil malakas ang evidence of guilt laban sa mga ito. Pero nilinaw naman ng Anti-Graft Court na hindi ibig sabihin na mahina ng ebidensya o may reasonable doubt upang tuluyang mapawalang sala si Revilla. Depende pa rin ito sa ipepresentang ebidensya ng prosekusyon sa trial proper. June eksaktong 6:40 ng gabi ngayong araw, July 31, ay nakalabas na ng kulungan si Senator Ramon Bong Revilla Jr. batayan sa kumpirmasyon ng BJMP. Ngunit hindi ibig sabihin ito na absuelto na sa kasong malversation ang dating senador dahil patuloy pa rin ang paglilitis sa kanyang kaso at sa katunayan ay magkakaroon ng paglilitis sa susunod na linggo, August 4. Patuloy ang pagpepresenta ng ebidensya at testigo ng prosekusyon para dito sa nililitis na umano'y ghost flood control project sa Pandi, Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Evan Alvarez. Nakatakdang ipatawag sa susunod na linggo ng National Bureau of Investigation sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Presidential Advisor on Political Affairs Jacinto Jing Paras dahil sa umano'y character assassination kay Executive Secretary Ralph Recto. Itinanggi naman ng dalawa ang aligasyon sa kanila. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ngayon, pipirmahan ko kaya ako bumalik dito para pirmahan ko yung subpoena, ipatawag na sila baka sa Miyerkules o sa Huwebes. Pirmado na ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag ang subpoena para kina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Presidential Advisor on Political Affairs Secretary Jing Paras. Ito ay upang bigyang linaw ang lumabas na impormasyon sa nangyaring rescue operation ng NBI National Capital Region Special Task Group na human trafficking incident. Dito natuklasan sa investigasyon na mayroon umanong babae na ipapaim para mabiktima si Executive Secretary Ralph Recto. Base doon sa kwento nung inimbestigahan, sasabihin daw na si Executive Secretary kumukuha doon sa bugaw na to at pinipilit silang mag-drugs tapos pipilitin din sila na magkaroon ng mga sexual activities na umamin naman na itong babae na hindi niya kilala talaga si Executive Secretary, na hindi niya nakakasama. Kaugnay nito, iniimbestigahan na rin ng NBI ang umano'y destabilisasyon laban sa pamahalaan. Kasi tinatarget mo yung matataas na opisyal na meron tayong mga gumugulong na pagkahati-hati. And we know naman yung Executive Secretary is acting as our little president. So di ba paggugulo yun pagka ganun yung ginagawa natin? Samantala sa isang pahayag, iginit naman ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na wala umano siyang kinalaman sa aligasyon ng pambababae umano ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan. Kinu-question din ng batang kongresista ang ginawang pag-delete umano ng isang article upang pagtakpan ang katotohanan. Kaugnay nito,
Naglabas din ng pahayag si dating Presidential Advisor on Political Affairs at dating Negros Oriental 1st District Representative na si Jacinto Jing Paras na kung saan wala rin umano siyang kinalaman o partisipasyon para gumawa ng kwento laban sa sinasabing top official. Aniya, gawa-gawa lamang umano ang usapin upang siraan siya sa politika at nakahanda rin siyang sagutin at patunayan ito sa tamang panahon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinalalakas ng Zamboanga City Health Office ang kampanya nito laban sa sakit na dengue sa lahat ng 98 barangay. Kaugnay ito ng ulat ng paglaganap ng sakit na dengue sa 36 na barangay sa syudad. Kaugnay nito, nanawagan si Zamboanga City Health Office Chief Dr. Dulce Amor Miravite sa publiko na paigtingin ang kanilang pag-iingat laban sa dengue sa mga komunidad. Batay sa ulat ng syudad, 20% ang itinaas ng bilang ng dengue infection sa Zamboanga City sa pagpasok ng taon kumpara noong 2025. Nalubog sa baha ang ilang mga lugar sa Mandaue City bunsod na mga nangyaring pag-ulan. Sa ibinahaging video ni Ray Pareha, umapaw ang tubig sa kalsada sa barangay Subang Dako. Binaharin ang Uwano Avenue, barangay Tipolo. Sa barangay Umapad, gumamit ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ng water pumps upang humupa ang baha sa C. Batiller Street. Sa mga larawang ibinahagi ng CDRMO, makikita rin ang paglikas ng mga residente kabilang ang mga bata gamit ang rubber boat. May mga tauhan din na personal na nagbuhat at umalalay sa mga binaha. Ayon pa sa Department Head ng CDRRMO na si Buddy Alain Ibanez, binaharin ang mga barangay sa sentro at Karagatan Cluster. Halos 200 individual ang naapektuhan ng baha sa barangay Ibabaw. Bagaman humupa na ang baha, hindi pa muna pinapayagang umuwi ang mga lumikas na residente. 30 nga hindi pa natin pinabalik kasi umuulan pa. Pero may iba na bumalik lang kasi humupa na yung baha. Mas pinalalakas ng Calamba Medical Center ang kanilang cancer care services sa pamamagitan ng PET CT scan technology. Ayon sa mga espesyalistang doktor, makatutulong ito sa mas maagang pagtukoy ng cancer, mas epektibong pagmamanman sa paggamot ng mga pasyente at mas mabilis na pagdedesisyon ng mga doktor para sa tamang medical intervention. Ito ang balita ni Kichi Cipriano. Mas papalawakin ng Calamba Medical Center ang kanilang cancer care services sa pamamagitan ng PET CT scan. Isang makabagong imaging technology na ginagamit ng mga doktor upang makita hindi lamang ang structure ng katawan, kundi rin ang aktibidad o metabolismo ng mga cell. So, yung difference talaga nila is yung PET scan gives you information yung sa function. At yun namang CT scan at MRI, yun naman ang nagbibigay sa aming mga doktor, yung structure at saka yung anatomy. Dahil nga po, available na po ang PET-CT technology dito sa Calamba Medical Center, ngayon po ay mas magiging accurate yung diagnosis ng mga sakit sa ating mga patients, most especially yung mga cancer patients. Ayon kay Dr. Bonan Aquiles Mendoza, isang nuclear medicine specialist, malaking tulong ang PET CT scan lalo na para sa mga pasyenteng may cancer dahil mas napapadali nito ang pag-monitor sa epekto ng chemotherapy at radiotherapy. Ngayon, mas magiging mabilis or mas magiging maganda yung monitoring kasi malalaman agad ng kanilang attending doctors kung yung treatment nila is effective or pag halimbawang nakita sa PET-CT na mas lumalaki or mas nagiging active yung mga cells,
So, mapapalitan agad nila ang kanilang treatment or ibahin nila ang dose kung kinakailangan. Bukod sa monitoring, nakatutulong din ang PET CT scan sa mas maagang pagtuklas ng cancer bago pa man magkaroon ng malalaking pagbabago sa mga organ o sintomas ng pasyente. So kahit maliit pa yung cancer cells, kahit maliit pa yung bukol, pero yung cancer cells ay hypermetabolic, yung cells ay hypermetabolic. So ibig sabihin, bago pa lumaki siya at hindi nakikita sa CT scan or sa X-ray, makikita na natin sa PET CT scan natin. Dagdag pa ni Dr. Mendoza, malaking ginhawa rin ito para sa mga pasyente sa bahagi ng Calabarzon dahil hindi na nila kailangang bumiyahe pa patungong Metro Manila upang magpa-PET CT scan. Ang pagkakaroon po nitong PET CT technology, malaking tulong sa mga pasyente dahil hindi na po sila kailangan po pumunta sa Manila. Mas maagang madadiagnose ang kanilang sakit. Pag na-diagnose ng early yung sakit nila, mas early din ang magiging treatment. Pangalawa, madidecongest yung mga ospital sa Manila kasi previously wala pang mga services na available dito. Ang ginagawa is they will send the patients to Manila. So with this high-end technology na makakatulong sa mga pasyente, so hindi na sila kailangan pumunta sa Manila for the procedures. Paalala naman ng mga doktor, huwag baliwalain ang mga nararamdamang sintomas at huwag matakot magpatingin sa espesyalista dahil ang maagang diagnosis ay susi sa mas magandang resulta ng paggamot. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagdiriwang ng ika-19 na anibersaryo ng programang Good Morning Kuya, mas paigtingin pa ang mga serbisyo publiko na ihahatid ng programa na magsisimula sa Lunes, August 3. Ito ang balita ni Mon Hocson. Good morning! 19 na taon na ang nakalipas ng unang bumati ng Good Morning, ang Good Morning Kuya sa sambayan ng Pilipino. Good morning. Mula noon, naging bahagi na ito ng umaga ng maraming pamilya. Sa lubungin ng umaga ng may ngiti at kay sigla. Naghatid ng balita, impormasyon, inspirasyon at higit sa lahat, mga programang may malasakit sa kapwa. Good morning kuya, o kay sarap ng umaga. Good na good talaga. At sa isa sa pinakamahirap na yugto ng ating kasaysayan, ang panahon ng pandemya, na natiling kasama ng publiko ang Good Morning Kuya. Habang maraming programa ang naapektuhan ng mga limitasyon sa produksyon, ipinagpatuloy nito ang paghahatid ng mahalagang impormasyon at public service sa mga manonood. Hindi mo na kailangan magtinda. Pwede ka na pong magpahinga ng kaunti muna, ha? At kukunin na ni Benedict Galasan yung paninda mo at babayaran niya na din pati yung titinda mo pa mamayang hapon. Ngayon, sa pagdiriwang ng ika-19 na anibersaryo nito, isang bagong yugto ang sisimulan ng Good Morning Kuya. Simula August 3, mas pinalawak ang programa upang higit pang mapalapit sa mga Pilipino. Makakasama na sa Good Morning Kuya ang bagong segment na Serbisyong Kapatiran. Magdadala ito ng mga aktwal na gawaing pagkakawang gawa at public service mula sa iba't ibang komunidad sa buong bansa. Mapapalawak din ang talakayan sa kalusugan sa pagpasok ng 2 doktor bilang bahagi ng programa. Kasama ang isang bagong host na magdadagdag ng sariwang pananaw at makabuluhang usapan sa bawat umaga. Bukod dito, maghahandog ang Good Morning Kuya ng mga bagong segment tungkol sa kalusugan, pamumuhay, kaalaman at mga kwentong nagbibigay ng pag-asa. Kasabay ng pagpapatuloy ng mga serbisyong matagal nang kinagisnan ng mga manonood.
19 na taon ang nagpapatunay na ang Good Morning Kuya ay higit pa sa isang morning show. Isa itong programang patuloy na umuunlad upang makasabay sa pangangailangan ng mga Pilipino, habang nananatiling tapat sa layunin nitong magbigay ng impormasyon at serbisyo. Abangan ang mas pinalawak na Good Morning Kuya simula August 3, Lunes hanggang Biyernes, alas 6:30 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa UNTV. Mon Hokson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Akala ng marami, kapag nagpapaputok ka ng daliri, magkaka-arthritis ka daw. Totoo ba yan? Halimbawa, nag-crack ka ng daliri at may narinig kang pop. Ano ba talaga ang tunog na yon? Hindi yun buto na nababali, hindi rin litid na napupunit. Ang tunog ay galing sa maliit na bula ng gas sa loob ng kasukasuan na mabilis na nagbabago habang inuunat o hinihila ang daliri. Ibig bang sabihin okay lang magpaputok ng daliri? Ayon sa mga pag-aaral, wala pang matibay na ebidensya na ang pagputok ng daliri ang direktang sanhi ng arthritis. Pero kung sobrang lakas o paulit-ulit mong pinipilit ang kasukasuan, maaari itong magdulot ng pananakit o pinsala sa mga tissue sa paligid. Sa madaling tandaan, ang pagputok ng daliri ay hindi pa napatunayang sanhi ng arthritis. Pero gaya ng ibang bahagi ng katawan, iwasan pa rin ang sobrang puwersa. Ikaw, nakasanayan mo na bang magpaputok ng daliri at sinasabihan palagi na wag magkaka-arthritis ka? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw po ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Rod Diaz Jr., kayo din po kay Roberto Odianco at Joey Baldo Lovar. Kayo din po kay Clemente Naides Jr., Daniela Datugan at Efren Salon. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa ito ang balita, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din po sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati ng iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 23 at 4 na nagsasabi, "Huwag kang mainip sa pagyaman. Tumigil ka sa iyong sariling karunungan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.